Hi guys, so good day sa ating lahat. Today's video papakita ko sa inyo paano mag remap or mag-program gamit yung ating Y-Connect software. So yung Y-Connect software natin ito, ayan. So kailangan pa nating software itong para sa Y-Connect. Kailangan natin ng Tuner Pro para sa pagtutulo ng files. Kailangan natin ng corrector para sa pagkukorek ng files after na matuno. At kailangan natin itong UPrag para sa pagkukonvert ng file kasi ang stock ECU ay hex yan pag binabasa natin. Ang binabasa ng Tuner Pro ay bin. So itong UPrag ang trabaho nito, siya yung magko-convert ng hex to bin. At siya naman yung magko-convert ng bin to hex. Okay. So ngayon, una natin gagawin, ang ECU natin ay B6Y at 20 ang dulo. Okay. So dapat, every time na magre-remap tayo, tingnan natin yung serial number ng ECU. So para pinaka-sure, para hindi tayo malito, i-read natin yung kanyang original file at yun ang ating itutuno. Okay, so ngayon, bubuksan natin yung software natin. Ito yun. Okay, right-click natin. Then, run at administrator. Okay lang natin. Ayan. So, unang step natin, file. Then, new project. Ayan. Then, type natin dito kung ano yung gagawin natin or pwede naman pangalan ng customer o depende. Any-name naman yan. Halimbawa, ilagay natin dito ay read. Mag-read muna tayo. Ilagay natin yan read. O kaya, ilagay natin dyan ay remap. Ayan, mag-remap ka. Any-name naman niya pwede. Then dito, sa tool. Ayan, yung tool na to. Click nyo yan. Then piliin nyo yung comport. Ayan. So, makikita nyo dito sa number. May lumabas dito ng COM3. So, yan yung tool. Makikita nyo dito yung naka-blue na yan. Yan yung USB natin ngayon. Pag bubunutin ko yung module, tignan nyo kung ano mangyayari. So pag pinunod yung module, nawawala siya. Pag sinaksak ko yung module, ayan, so babalik siya. Okay, so ibig sabihin yan yung module ng Y-Connect natin. Okay, so click lang natin yan, then okay. Ayan. So bago tayo mag-click ng connect, may makikita tayong button doon sa ating module. Sa akin kasi kulay dito red. Ayan, sa inyo siguro depende kung ano yung kulay. Bago tayo mag-click ng connect, click muna natin yung button, yung push button natin, isang button lang yan. Kahit mga 3 seconds, then okay. Para lumabas ito. Kasi pag hindi nyo sa kinlik ang button, halimbawa, kinlik nyo lang yung Y-Connect. Ayan. Tingnan yung mangyari na hindi nyo kinlik ang button. Diba? Makikita nyo dito, the device is not responding. Pero pag kinlik natin yung button doon sa may gilid ng module, ayan, press muna tayo, 1 to 3 seconds, then okay. Lalabas ngayon itong set lock. So, ilalagay lang natin dito, 20. Yan, 20 mHz lang. Sa Y-Connect kasi yan lang yung recommend natin. Okay. So, pag okay natin, so makikita nyo itong mga settings na to. Una natin pupuntahan dito ay device information, yun sa taso. Click lang natin yan. Then, ilagay natin dito ang read memory. Ayan. I-read natin yan. Then, palitan natin itong sa baba, yung save as type. Palitan natin yan ng hex. Okay. Then, i-type natin dito yung ating itutuno. So, lagay natin dito, code plus. Ayan. Pwede nyo lagyan ng pangalan ng customer dyan para hindi kayo malito. Halimbawa, ang pangalan ng customer nyo ay Pedro. Ayan. O, ilagay natin dyan, code plus Pedro. Save. Ayan. So, i-click din natin dito, wag yung all areas, wag data, code lang din. Wala tayong ibang gagalaw, pipindutin niya kundi ang code lang, code plus. Ayan, nakita nyo naka-blue. Then, click natin yung read. Ayan. So, may katagalan ang pagre-read dito. Minsan may 10 minutes. So, ang gagawin natin guys, tingnan nyo nangyari. The device is not responding kasi before tayo mag-click ng read, kailangan i-click ulit natin yung pause button doon sa module. Ulitin natin. Read memory. Then, palitan natin doon ng hex. Then, palitan ng pangalan. Alagyan din ng kapanto. Code plus. Yan. Para madaling randaan. Pedro. Then, bago tayo mag-save, ayan. So, saan natin ilalagay yung folder? So, dapat i-select natin kung saan folder natin ilalagay. Sa download yung nakalagay. Ilagay natin sa pili kayo. Pwede sa desktop. Ayan. Tapos, pwede nyo ilagay yan sa Y-Connect folder nyo or pag-click nyo ng desktop, gawa kayo dito ng new. Ayan. O, click kayo ng new. Tapos, folder. Lagay nyo yung pangalan ng customer para in case na gusto nyo balikan, yan, may makikita kayo dito ang pangalan. So, yan o. Buksan natin ngayon yung folder na ginawa natin. So, dito natin ngayon isi-save. So, code plus Pedro, then save natin yung hex. Save natin.
So, bago mag-click ng save, click natin yung button doon sa module. 1 to 3 seconds, then save. Ayan. Then, code plus. Then, bago mag-read, click natin yung button na red. 1 to 3 seconds. Like na sinabi ko kayo na, then, read. Ayan. So, magre-read dyan, mga 5 minutes to 10 minutes. Ayan. So, hintayin lang natin yan matapos. Quality na tono, engine potential na palabas ng tuner mo. Pinagtatalunan ng mga mekaniko, bangayan doon, bangayan dito. Nang isang lahi yan ang Pilipino. Walang nagsimula na magaling agad. Kailangan masusing isip at pag-aaral. Calculation ay pwede, copy-paste ay pwede, pero mas maigi ang nakakaintindi. Natuno na sakto at sa EFR dumidepende ang legit na tuner at nagsasabi ng totoo. Tahimik gumawa at pinipilahan ng mga motorsiklo. Sabi nga ng mga kasabihan, pag ang lata ay walang laman, mahiba lang ng konting hangin, ingay ay malalaman. Magaling si Ganeri, magaling si ganito. Tama ang tono niya, mali ang tono ko. Yun ang sabi ng matabi na tuner mo. Pumapato sa kwento ng ibang tunero. Dumaan sa dyno, actual straight zone. Sa racetrack pa rin, makikita ang totoo. Makikita ang totoo. Di daw papatol sa mekanikong mababa ang kaalaman, pero makikita mo, bibig niya di rin mapigilan. Oy, sabi niya pag pumato sa kwentong ungguyan, ay higit pa sa taong walang pinag-aralan. Pero siya pumapatol, kita nyo naman. Rima pero kung tawagin, gawa ay puro hangin. Gawa daw kalkulyado, motor naman ay palyado. Puro pasikat ng pasikat, gawa naman niya wala sa tono. Mas maigi ng tahimik at galingan ang trabaho. Para customer ay masaya at talagang sulit sa tono mo. Magaling si Ganeri. Okay guys, so yun, natapos na yung read. Nakalagay dito, operation complete. Ngayon, ang next step natin gagawin, kasi nag-read tayo ng file, di ba? So, exit muna natin ito. Yan, exit natin yan. So, ngayon, pag exit natin yan, ang file natin ay ito na yon. Ayan o, bubuksan natin ha. Ayan siya. So, makikita nyo dito, hex. Ayan. Ngayon, i-convert natin yan. Kaya, guys, ang Y-Connect, hindi siya madaling gawin. Kailangan talaga to ng proseso. Ayan. So, una din bubuksan dito yung uprag. Ayan o. Right-click. Run as administrator. Then, okay. Yung uprag, yan yung nag-convert ng bin to hex and hex to bin. Okay. Tayo magbukas sa akin. Ayun, yun. Nagbukas na. Okay. So, punta tayo dito. Ang gagawin lang natin dito, punta lang tayo sa file. Open. Open file. Puntahan natin yung desktop. Doon natin nilagay yun. Yung may pangalan Pedro. Ayun. Then, ito hex. Open lang natin yan. Double click or click, then open. Ayan. So, makikita nyo ngayon dito, lalabas yung yung file niya. Ngayon, ang gagawin lang natin dyan, file, save as, bin. Ito, palitan yung file na to, save as binary file, bin. Ayun. Then, i-save. Okay, same folder din yun. Okay, so, gano'n lang guys, gagawin natin. Tapos, exit na natin. Ngayon, buksan ulit natin yung folder. O, diba, meron tayong bin. Ngayon, ang gagawin natin dyan, magtutuno na tayo ngayon. Yung bin na yan, itutuno natin. So, okay guys, so pasok tayo sa Tuner Pro. Open natin to, right click. Then run as administrator. Then yes natin. Ayan. So, ngayon buksan natin yung file. Open natin yung bin. Tapos puntahan natin yung desktop. Ayan, sa desktop natin pinuntahan. Then, punta tayo sa Pedro. Dahil doon nakalagay yung, nakasave yung bin natin, yung kinonvert natin. Then, click open. Ayan. So, ito na siya. Makikita nyo dito. Pedro Bin. Ngayon, ng XDF naman, kailangan natin magbukas nito. Kuha tayo doon sa folder. Nakalagay doon sa desktop. Hanapin natin yung kung saan yung Y-Connect natin. Sa akin, nakalagay Yamaha 3. Sa inyo, kung Y-Connect, sa Y-Connect nyo buksan. So, Yamaha 3, Y-Connect yan. So, updated. Ayan. Y-Connect. Yun. Then, puntahan natin yung NMAX. Kasi, ang ECU na to ay NMAX B6Y H594-20. So, buksan natin yung XDF. Ito. Ayan siya.
So, makikita nyo dito, ayan o, B6Y H594A-20. So, yan ang code natin ng ECU, yan din na read natin. So, ito kailangan natin XDF. Makikita nyo dito, XDF file. So, open natin yan. Okay. So, makikita nyo dito, meron na tayong XDF, saka bin. Ayan. So, gagawin natin dito, pagbukas natin yan, dapat naka-parameter type. So, click lang natin itong plus sa gilid. So, makikita natin dyan kung ano yung mga i-adjust natin. So, check natin yung fuel. Punta tayo sa TPS. Ayan, pwede tayo mag-adjust dito sa TPS. Pwede tayo mag-adjust dito sa IAP. Ito naman, via pressure na pumapasok doon sa ating throttle body. Then, ito naman, TPS versus RPM. Pwede rin tayo dito mag-adjust. So, buksan natin yung dalawa na yan. Ayan siya. Ayan. So, makikita dito, ito yung 2. Ito naman yung 1. Yan, ito yung 1. Makita nyo yan. Pag binaba natin yan, makita nyo naman number 2. Yun na siya. Yan. Okay. So, pwede naman natin na i-X yan. Or ito lang buksan natin 1 muna. Yan muna ituturo natin. Yan. So, ito yung TPS. Ito naman yung RPM. So, tuturuan ko muna kayo ng basic dito. Ang importante dito, kung paano magbukas sa Tuner Pro. Okay. So, other video yung pagtutuno ng Y-Connect. Siyempre, dumidepende tayo sa result ng FR, low, mid, high. So, siyempre, ang tinutuno dito sa file na to, ito mga folder, una natin itutuno, limiter, tapos adjust tayo ng breakpoint, kaya kang nilagay yung breakpoint na yan, kailangan natin i-adjust yan. So, una natin gagawin, limiter, ayan. Halimbawa, sa limiter, buksan natin ito lahat. Limiter 1, limiter 2, limiter 3, limiter 4, limiter, ito, SBL limiter 2, yung BBA, ito, pag kinlik natin yan, huwag natin gagalawin yan, kasi nakaset na yan sa yung BBA natin. Okay, so, i-guess lang natin yan. Ngayon, ang stock na file, or yung binasa natin dun sa ating, binasa nating file, yung bin, 99 lang yung pinaka max RPM nun. So, recommend lang natin dito, palitan lang natin to ng 10.5, pag mga all stock. So, type lang natin 10.5, ayan, pag-click natin yung sa box na yan, click natin yung save. Ayan, ganoon din dito, click natin yan. 10.5, save. Yan lang yung recommend natin yan. Ito, dalawa. So, click natin itong box. Ito yung walang laman. Then, click natin 10.5. Then, click natin dito. Save. Ayan, pwede tayo mag-manual. 10.5. Type din dito, 10.5. Pwede rin ganon. Then, save. 10.5. 10.5. Ayan, save. Lahat yan, i-adjust natin yan. Ayan. Save. Okay, so na-adjust natin yung limit. Kung titingnan natin yung ating fuel table, ayan, bukas muna tayo sa TPS versus RPM. Bukas muna tayo ng fuel 1, TPS 1. So, makikita natin dito, 10,000 lang yung RPM. Samantalang nilagay natin sa limit ay 10.5 para maayos yung pag-adjust natin at hindi tayo maguluhan. Lagyan natin to ng 10.5 din. So, X natin ulit ito. Punta natin yung breakpoint. Ayan. So, sa breakpoint naman, puntahan natin yung fuel. Ito. Click natin yung plus. Then, TPS. Ito. RPM, TPS tayo kasi TPS mode 1, TPS mode 2 yan ang adjust natin. Pero kung lahat yan gusto mong i-adjust, so, lahat yan baguhin natin. Palitan natin ito ng 10.5. Ayan. Yan, mula 3,000. Mula 3,000, click nyo yan. Then, highlight nyo pababa. Then, palitan nyo to ng interpolate Y. Then, palakihin nyo to. Expand nyo. Then, lagyan nyo lang dito, 0.5. Ayan. Then, execute. Ayan. So, nagkati-hati na siya. Ngayon, makikita nyo na dito. Ayan. Then, save. Ganon din dito sa TPS mode 2. Ayan. Buksan natin lahat. Ayan. Open na natin yan. Ayan. So, palitan natin lahat ng 10.5 ang pinakadulo na yan. Then, wala 3,000. Highlight natin pababa. Then, palitan natin ng interpolate Y. Ayan, nakaset na siya. Execute. Then, save. Ganon din dito. Same lang din yan. Ayan. So, kapag nakagawa na kayo nito at na-perfect nyo na, pwede nyo gawing base yan. Every time na may tutuno kayong Y-Connect, pwede nyo i-copy paste yan. Then, i-read nyo yung AFR. Then, kapag may konting adjustment, ayan, edi adjust natin. 3,000, highlight pababa, then expand, then execute, then save. Okay, so ngayon,
buksan ulit natin yung ating fuel TPS mode 1. So, makikita nyo dito, may 10.5 na. Ayun. So, unang ituturo ko muna sa inyo dito. Halimbawa, mag-adjust tayo, nagbabackfire yung motor. So, ito yung RPM mula dito side na to, mula 2,000, pababa, yan yung ating backfire or deceleration. Ito rin parte ng 6,000. 6,000, wala pa ng 6,000 dito. Ayan. Hanggang 10%. 10% TPS, ito na sa taas. So, parte dito ng deceleration, itong parte na to. Ayan. Pero sa ngayon, ito lang muna. Adjust natin mula 2,000 hanggang pababa. So, halimbawa, nag-open pipe. So, nagba-backfire. So, dito yung sinusolve. Dito kayo magdadagdag ng value. So, pwede kayo maglagay dito. Palitan nyo ito ng offset. Ayan. Then, maglagay kayo dyan ng, ano ba gusto nyo lagay dyan? 50. Ayan. Halimbawa, 50. Naglagay kayo ng 50 value. Execute nyo. Then, halimbawa, nag-backfire pa rin yung 50. So, next na i-adjust nyo dito, plus ulit kayo ng 50 o plus kayo 100. Depende kung ano yung makakawalan ng backfire. Ayan. Backfire muna tayo. Then, save. After natin matuno, save. Ayan. Ganun din dito sa fuel TPS mode 2. Ayan ha. Then, highlight natin yung 2,000, pababa. Then, ayun, nakaset na yung 50. Execute natin. Dapat same yan. Save. Ganun din dito sa IAP. Ayan. Ganun din gagawin natin. Buksan natin yung dalawa na yan. So, dito naman, ganun din, mula 2,000, pababa, execute, yan, save. Ganun din dito, 2,000, pababa, execute, ayan. Pero ito guys, yung ayat na to, hindi naman basta-basta ginagalaw to, kasi ito gumagana ito, ginagamit lang ito sa mga wide throttle. Pero pinakita ko lang sa inyo na sakop siya ng nagbabackfire pa rin, ano pa ganun. So, ganun ang pag-adjust natin. Ngayon, para hindi magulo, pwede natin click yung minus para lumiit. Ayan, lumiit yung, ayan. Okay. Ganun din dito sa breakpoint. Paliitin natin yan. Ayan. So, next natin, adjust ignition. Ayan, sa ignition, marami tayong pwedeng style dito. Ito, ignition 1, buksan natin. Ignition 2, buksan natin. Ayan. So, marami tayong, ano dito, diskarte kung anong gagawin natin dito sa pagtutono. Kasi, kaya nga naglalaban yung mga tuner, may kanya-kanya silang diskarte sa pag-adjust ng ignition. So, pwede tayo mag-adjust ng dito, pwede tayo magbawas, deceleration na to. Halimbawa, hindi natin maubos yung, hindi pa rin mawala yung backfire mula 3,000 pababa, pwede kayo magbawas dito ng ignition. Pero, ang recommend lang dito na pag-adjust mula 2 hanggang 7. Yan, pwede kayo mag-adjust dyan. Pero, sa panimulan nyo, gawa muna kayo ng 2 lang muna. Plus 2. Offset plus minus 2. Plus 2 lang muna tayo para hindi tayo gaano magulo. Ngayon, paano tayo mag-adjust dito sa ating map? Ito, base lang naman ito. So, subukan nyo ito kung effective sa motor nyo. Pag hindi effective, so makinig kayo sa mga other lesson natin paano ba mag-adjust ng ignition degree. May tamang pag-adjust nito guys. Ito, sample lang naman ito. So, hanapin natin yung 3,000. Ito. 3,000 side. Tapat natin sa 10%. Ayun, 3,000. Ayun, so 3,000. 10% na TPS hanggang 50. Ayun. Kita nyo. Naka-highlight yan. Hindi ko binibitaw yung keyboard. Hanggang 6.5. Ayan. Panimula lang muna yan guys. So, ganyan lang muna tayo mag-adjust. Ito lang muna na side. Mula 3,000 hanggang 6.5. 10% hanggang 50. Magsimula tayo din. Pakaramdam nyo sa motor. Ano ba yung magiging result. Then, plus lang tayo ng 2. Execute. Ayun. Nakita nyo nag-red. Then, save. So, sa other naman na, yun nga, sabi ko sa inyo, makinig lang kayo. Abangan nyo yung mga sunod natin topic. So, ignition 1. Okay guys, so sa ignition 1 naman, ayan, naputol yung video natin kanina. Ganun din gagawin natin. Same din, 10%. Ayan, then hanggang 50%. Then hanggang 6.5. Then execute natin, then save. Same lang din. Then after natin naman save, punta tayo sa file. Save in as. Ayan, huwag yung isi-save in as. Save in as, tandaan nyo ha. Kasi mapapalitan yung original yung stock. Save in as. Ngayon, ilagay natin doon sa folder ng Pedro. Ayan o, Pedro. Doon natin ilagay. So, ito, nakalagay ito, code plus bin. So, gawin natin dito guys para hindi natin makalimutan. Lagyan natin ng details. 10.5 RPM. Ayan. Ayan, lagyan natin ito. Med plus 2 ignition. Yan. So, kumbaga nilagyan din ng pangalan. Then, halimbawa, nakalagay kayo dun ay
JVT 5. Ayan. Para mas madali yung matandaan. Then, save nyo lang. Ayan. Save. Okay. So, tandaan nyo. After natin ma-save, exit lang tayo dito. Buksan natin yung Pedro na yon. Ayan. So, nakita natin, di ba? May pangalan na ito ngayon. So, gagawin natin ngayon yan. Siyempre, i-convert natin yan hex to bin. Pero bago natin i-convert sa hex to bin, punta tayo sa corrector. I-correct natin yung file na yun kasi nag-invalid na yun kasi ginalaw natin. So, buksan natin yung corrector. Ayan. So, open natin yung file. Stop. Tapos, punta natin yung Pedro. Tapos, yung pangalan na yon. Then, open. Then, correct lang natin. Ayan, kita nyo, check sum invalid. Ayan, need correction. So, correct. Tapos, save lang. Tapos, yes lang. Then, okay. So, makita nyo ngayon, valid na yung file. Andar yan. Kasi pag invalid, hindi yan na-andar. So, after natin makorek, punta na tayo sa uprag. Ayan. Then, okay. Then, punta ulit tayo sa file. Open file. Punta natin ito. Yung tinuno natin. Then, open. Then, punta tayo sa file uli. Save as hex naman ngayon. Ayan. Kanina, diba, bin? Ngayon, palitan natin ito. Click natin to. Hex naman ang format. Then, save natin ngayon. Okay. So, meron na tayo ngayong na tono. Ayan. So, pag may problema pa sa tono, balikan nyo lang yung file na yan. Same din. Same process lang din. Ayan. So, ito na ngayon yung hex natin. Pangalan sa dulo. Ngayon, siyempre, ang ECU natin ay hex ang binabasa at hex ang pinapasok. Open file ulit tayo dito. Ayan. So, open. Open natin yung flasher, yung pa-plus natin. Then, file. Punta natin ngayon ang flash option. Ayan. Ay, di. Block setting. Ayan. So, tandaan nyo guys, ang i-check lang natin dito, code plus. Ayan na. Ayan. So, uncheck natin ngayon yung data plus saka user boot. Dapat walang check yan. Ang may check lang dyan yung code plus. Kasi yan yung tinutuno, yan yung niread natin kanina. Okay. So, after natin na ma-check yan, next operation setting, dapat tatlo yan naka-check. Then sa operation, click nyo yung browse. Tapos punta natin yung desktop. Tapos punta natin yung Pedro. Tapos, ito yung hex. Click natin yan. Then open natin. Ayan, makikita nyo siya, di ba? Ngayon, bago tayo mag-start, bago tayo mag-option or mag-write, click muna natin yung red button, 1 to 3 seconds, then start. Okay? So, binabalik na natin ngayon yung file doon sa ECU, pero nakatono na. Kaya na ni-read lang natin yung original file niya. Yan ang kagandaan sa Y-Connect, nare-read natin yung original. So, wala tayong alalahanin kung ano man ang number ng dulo ng Y-Connect kasi pwede nating i-read. Ang kailangan lang natin, meron tayong mga XDF na file para doon sa pag-matching or pag-prepare doon sa Tuner Pro. Hintayin ulit natin matapos yan. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala. Ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Ang laker na mekanikong nagsimula sa hula. Ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala. Ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Ang laker na mekanikong nagsimula sa hula. Ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ako'y nagsimula sa pagkalas ng pyesa. Naging helper na mekaniko ng dalubasa. Sa una naiinis sapagkat pagmemekaniko ay di pa alintana, pero kalauna nauunawa. Pagkalipas ng ilang taon, ito at medyo nagagamay na. Gawang pangmasa ay nakukuha na. Kailangan sipag at tiyaga sa paggawa. Dumating sa time ng customer ay matuwa. Mga mekanikong nagtitiwala. Ang laker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Ang laker na mekanikong nagsimula sa hula. Ang laker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ang laker sa mga mekanikong nagtitiwala.
Unlocker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Unlocker na mekanikong nagsimula sa hula. Unlocker sapagkat yan ang kanyang daladala. Ngayon ang araw na, pwede na at ready na. Kaan lamang sapat na pang teknolohiya. Ipamahagi sa mga mekanikong nagtitiwala. Umiikot sa Pinas para magturo ng tapat. FI motosiklo na idea na sapat. Mula basic to apex learning ang tinuturo. Level 1, 2, 3 ang idea ngayon papuntang advance. Siguradong idea ng lahat ng mekaniko ay natuto. Lahat welcome mag-aral at tumuklas kay Aaron Mekaniko. Unlocker sa mga mekanikong nagtitiwala. Unlocker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Unlocker na mekanikong nagsimula sa hula. Unlocker sapagkat yan ang kanyang daladala. Unlocker sa mga mekanikong nagtitiwala. Unlocker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Unlocker na mekanikong nagsimula sa hula. Unlocker sapagkat yan ang kanyang daladala. Unlocker sa mga mekanikong nagtitiwala. Unlocker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Unlocker na mekanikong nagsimula sa hula. Unlocker sapagkat yan ang kanyang daladala. Unlocker sa mga mekanikong nagtitiwala. Unlocker sa nakikinig sa bawat himay at turo. Unlocker na mekanikong nagsimula sa hula. Unlocker sapagkat yan ang kanyang daladala. Okay guys, so operation complete na. So after natin na ma-plus na yan, so exit na natin yan, bunutin na natin yung, pwede nyo ring no. Ayan, pwede lang no. So bunutin na natin yung mga wire doon sa ating ECU. Ito pala yung ating guide para sa module natin. Ayan. So ito pala yung mga pin out, white, ito yung wire, ito yellow, ito green, ito yung blue. Ayan. So ito rin yung ating ibang guide. Ayan, open lang natin to. Ayan, makikita nyo dito sa loob kung paano siya tinutusok. Ayun. Ayan, video pala yan. Ito, makikita nyo kung ano mga sukat. Ayan. So ito, mas madaling basahin. Meron dito nakalagay na sukat. Ayan. So mula dito, bali 4 yung tusok niyan guys ha. Kaya ang Y-conic ang pinakamahirap na gawin. Ayan. So ganyan lang yung guide. Then may mga video rin yan na binibigay namin yung pin out. Ito yon, yung positive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung positive. Yung negative naman mula naman sa baba 1, 2, 3, 4 yung negative. So ito yung ating guide, yung dalawang nakausli na yan. So first layer, second layer, doon tayo magbibilang mula dito sa ground naman dito sa baba. Okay, sana guys nasundan nyo and sana may natutunan kayo. Then bye bye.